Tinatawagan ko na po si Doc Eric. Good morning po. Hi, good morning po sa inyong lahat. Sige, sandali lang po ayusin ko lang po. Kumusta ka na? Ayan. So, good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating VNC ngayong araw. Thank you for being with us. Again, ako po si Coach Doc Eric Herrera to discuss yung ating special topic, atherosclerosis. Sige, next slide po tayo. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako sa mga first-timers po sa inyo. So, next slide po. Ayan. So, this was me 2014. So again, sabi ko nga po, isa po akong doktor, isa po akong internist, pulmonology. So as a life of a doctor, alam nyo yung hindi maganda, syempre hindi rin hawak yung oras kasi on call sa mga hospital and minsan wala ring oras yung pagkain mo, no? So kung ano na lang yung madampot. So kaya eventually lumaki ako ng ganyan, umabot ako ng 209 pounds. So with that, so madali akong napapagod, hiningal, sabi ko ayoko ng ganito. Buti na lang, along the way, na-meet namin ang aming angel, na-meet namin ang Herbalife through Mother Arlene. Sabi niya, simple lang ang gagawin. So, palitan ng breakfast, ayan. So, sabi ko, sige. So, nag-aloe tea shake kami and with that, alam niyo, gumanda yung pakiramdam ko. From 209 pounds, nag-187 ako. I lost a total of 22 pounds at 4 inches po sa aking waistline. And with that, sabi ko, ayoko nang bumalik sa ganyang pakiramdam. Kaya up to now, no, nandito kami. And with the benefit nitong ating VNC community, alam nyo at this level, ang dami pa rin naming natututunan, full of positive people, no? And full of learning sa atin. Kaya stick lang po kayo sa ating community. Sige, next slide. So, pag sinabi po nating atherosclerosis, ano nga po ba ang primary na tinatamaan or affected na area ng ating katawan? Ito po yung tinatawag na arteries. So ang arteries po, saan po makikita mula ulo po hanggang pinakamaliit na daliri sa ating paa. Yun po yung sakop ng mga arteries. Tinatawag din po itong highways of life kasi dito po nagmumula ang mga sustansya, dito po nanggagaling ang mga oxygen na dumadaloy sa buong katawan natin. So kumbaga, siya po ay kalsada, no, ng ating katawan. Sige, next slide. So dalawang bagay po para magampanan po ng maayos at maging maayos yung function ng ating mga organs. So number one, dapat adequate po yung bigay o yung daloy ng oxygen na natatanggap niya at syempre maayos na daloy ng dugo doon sa area, doon sa organ po na yun. So ito po yung dalawang bagay na mahalaga. At saan po ito dumadaan? Again, doon nga po sa sinasabi natin ng mga arteries kasi sila po ang taga-supply, no, ng dugo. Samantalang yung isa naman, yung counterpart po nito, yung veins, sila naman po ang taga-hakot. So, si artery siya yung taga-supply, no, taga-bigay nito ang mga bagay na ito para maging maayos ang function natin, no, sa buong katawan. Sige, next slide. So sa atherosclerosis, so sa simpleng definition po, ito po ang ibig sabihin po nito kapag ang ating arteries po ay kumapal na at tumigas na ng dahil po sa formation ng plaque o yung dilaw po dyan na tinatawag, ito po ay binabansagan na as atherosclerosis. So dapat po kasi ang ating arteries may tamang kapal po yan at
flexible po siya. So hindi po dapat siya na matigas. So kumbaga nag-a-adapt po siya, no? Sa kada daan po, kada daloy ng dugo. So ganun pa siya. Flexible dapat ang mga arteries. So hindi po dapat siya ganyan. So kung may ganito na po, present na po ito, doon na po kino-coin ay tinatawag na atherosclerosis. Sige, next slide. So, ano nga ba ang nagda-damage, no? Particularly, kasi sabi ko nga po mula ulo hanggang paa, no? Mahalaga po na alagaan natin ang mga ang ating mga arteries. So particularly sa ating puso, may arteries po dyan. Ang tawag po ay coronary arteries. Mahalaga po ito kasi ito po ang nagiging sanhi ng mga sakit sa puso o yung mga heart attack na tinatawag. So ano po ang dahilan? Again, plaque. Ang plaque saan po nanggaling? Ito po ay nanggaling sa mga bad cholesterol na na-accumulate or kinain natin through time. So dito po siya possible bumabara. So kung bumara po siya, particularly dun sa mga ugat natin sa puso, so meron tayo yung tinatawag na yung mga bara sa puso, no? So mahalaga po na alagaan natin, no, ang ating mga pagkain. Nakikita nyo, so after 10 years, so mababa pa siya. After 20 years, so nag-i-start na po mag-build up, then 30 years, 40 years, hanggang pagdating ng mga 50 years, no, makipot na po yung daanan niya at makapal na rin po yung plaque o yung color yellow na tinatawag. So mamaya pag-uusapan natin, ano ang kahalagahan niyan? Sige, next slide. So, habang nangangapal po yung ating mga plaque, so sa ating ugat, so mapapansin niyo po yung drawing po sa taas na taas, yan po yung normal. So suwabe yung daloy ng dugo. Through time, habang kumakapal po, nakikita niyo kumikipot yung daanan and mas sluggish or hindi na po suwabe yung daan ng ating mga dugo. Samantala, habang patuloy po siyang kumakapal, nasisira na po yung inner lining, no, ng ating mga ugat. At kapag nangyari po ito, mas prone po tayo na mag-form ng mga blood clot. So, kumbaga yung mga namumuong dugo. And ito po, nagta-travel po ito sa buong katawan na pwedeng bumara po sa ating utak, pwedeng bumara sa ating mga paa, or any part of our body. So, kaya mahalaga po na i-maintain natin ang ating mga arteries na healthy. Okay? Sige, next slide. So, ano ba yung mga important conditions? Marami pong conditions ang pwedeng kahantungan pag ginapabayaan po ang atherosclerosis. Pero tatlong bagay po na mahalaga. Nabanggit ko na po kanina. Yung isa, yung coronary artery disease o yung CAD na pwede kang maging prone to heart attack. Stroke po. Sa utak naman po ito. Pag bumara sa utak, no, yung clot at hindi maganda yung kalidad, no, ng artery doon sa ating utak. Ano pa, yung mga peripheral arterial disease o yung mga nakikita nyo, yung mga nangingitim or nawawalan ng pakiramdam or nagdi-discolor, yung mga extremities kasi hindi maganda yung daloy ng dugo dito sa mga area na ito. And eventually, sad to say, na uuwi na kailangan i-amputate, no, or putulin yung area na yon para po hindi ma-infection yung katawan. And yun yung ayaw natin na humantong, no, yung ating mga pasyente. Sige, next slide. So ano nga ba ang dahilan bakit nagkakaroon ng plaque formation? Alam niyo po, hindi kasi yan basta tumubo na lang, no? So may mga dahilan po yan at may mga nagagawa po tayo, pwedeng unintentional or intentional na pwedeng makasira, no, at mag-form ng plaque formation. Number one, syempre yung mga unhealthy diet, particularly yung mga easy foods or yung mga fast foods na tinatawag. Loaded po siya ng mga saturated fat or known as mga animal fat or mga sinful fat. Nako, number one po yan na kalaban natin. Number two, pag wala po tayong wastong timbang, so nabanggit po natin paulit-ulit sa ating Virtual Nutrition Club, kung wala tayo sa wastong timbang, ang obesity po, nagkakaroon po ng reaction, mas prone tayo for inflammation and tinatamaan ng inflammation na ito ang ating mga ugat.
Ang diabetes din po, particularly kung hindi tayo naging maayos sa ating pagkain, eventually pwede tayo magka-diabetes, no? And itong diabetes na to, kaya rin po ng sirain ng mataas na asukal ang lining ng mga ating mga arteries. Kung meron tayong history, no? Pwede rin po siya. At kung mataas na po talaga ang ating mga cholesterol, time na po na pababain natin. Huwag na natin palalain yung situation. Ang paninigarilyo, wala pong buting na idudulot yan. And syempre, kung hindi maganda yung blood pressure, kailangan nating pababain, no? Kasi habang mataas po ang pressure doon po sa loob ng mga ating arteries, nababanat po siya ng husto. And habang nababanat siya, syempre, eventually nagti-tear off po siya or napupunit po siya and pwede po siya maka-apekto sa kalidad ng ating mga arteries. And syempre, kung wala tayong physical activity, kailangan po natin mag-start gumalaw kasi, again, ang nutrition ay 80% ang good health is 80% nutrition at 20% exercise or yung movement. Okay, next slide. So, paano nga ba natin mape-prevent? So, ayan. Next slide. Anong kailangan nating gawin? Madali lang. Number one, syempre, balansehin po natin, no? Yung mga calories na kinakain natin at tumbasan natin or sunugin natin ng karampatang exercise. Number two, piliin po natin, no? Yung mga varieties of fruits and vegetables, no? Na makakatulong para sa atin. Let us minimize or stay away from mga refined sugar, refined carbohydrates. Choose natin ang mga complex carbs like yung mga wheat bread na makikita natin, no, sa market. Number four, choose natin po yung high sources ng quality protein, particularly plant-based protein. Kung animal protein, dun tayo sa fish. And syempre, kung protein lang, number one, syempre yung ating shake kasi yun nga po, di ba? Ay mataas yung kanyang protein digestibility kaya mas na-absorb ng katawan natin. Number five, stay away tayo sa mga mantika, particularly yung mga solid na mantika. So kung pipili tayong mantika, yung mga plant-based po na mantika. Number six, iwasan po natin, no? Yung mga tinatawag na processed foods. Kung pwede lang, yung natural na pagkain, yung niluluto. So let's stay away, no? Yung mga bili-bili na mga instant. And syempre, no, let us stay away from mga sugar. So as much as possible, tubig lang po talaga tayo to keep us hydrated. That would be enough. Iwasan din po natin ang pag-take ng maalat, yung mga canned goods para hindi makatulong mag-contribute sa ating high blood, limit natin ng alcohol, and syempre, number 10, ulit-ulitin natin ito araw-araw to keep a healthy artery and blood vessel. Okay? Next slide. So, ano ang makakatulong sa atin? Syempre, nandyan. Kung ayaw natin ng mantika, no? Ayaw natin ng bad fat, andyan ang ating shake, walang mantika po na makakasama po sa atin. So, healthy pa. Marami tayong pagpipilian. Andiyan ang ating mga good fats, ang ating mga Herbalife line. So ask your coaches, ano ang makakatulong sa atin, no? Next slide. And bakit nga ba number one tayo, no? Number one tayo in the world when it comes to meal replacement and protein supplements combined. Number one in weight management and number one in active and lifestyle nutrition. Kaya saan ka pa? Ano pa bang food ang hahanapin mo? Syempre, doon na tayo sa number one. Kaya let's make it a habit to drink our shake and try the rest of the supplements po para sa ating good health. And with that, thank you and see you again next time. Back to you po.